1 tayo ng May 2024. Kumusta na ba ang SSS ID application? Nag-resume na ba? Yan ang ating aalamin sa video na ito. Hold up. Hello mga ka-vlogs! Saan ka mang dako sa mundo? Welcome dito sa aking YouTube channel. Kung bago ka pa lang dito at nais mo ang mga informative content na andito sa aking channel, ay maaari nyo pong i-click ang aking subscribe button na nasa baba. Pagkatapos mong panoorin ang video na to at maaari kang maging miyembro dito sa aking channel. Sa pamamagitan ng pag-click ng join button, mamili ka ng mga perks na nais mo mga ka-vlog. Hello po sa lahat ng ating mga manonood saan ka mang dako sa Pilipinas or nasa iba't ibang panig ka man ng mundo. Kumusta po kayo mga ka-vlogs? Para po ito sa mga nag-aabang sa pinaka-latest na status dito sa ating SSS ID application sa Pilipinas. Sa mga hindi po nakakaalam, itong ating SSS ID application ay nakasuspended po simula pa noong 2023 ng buwan ng January. So more than a year na talaga na suspendido itong ating pagkuha, pag-apply ng SSS ID. Ang SSS ID po ay isa sa mga pribilehiyo na makukuha po ng pagiging miyembro sa SSS. And of course, this SSS ID ay itinuturing ito na isa sa pinakamatibay na principal ID dito sa Pilipinas, no? Ito yung wala talagang expiration na primary ID dito sa Pilipinas mga ka-vlogs, no? Itong SSS ID kung saan hanggat hindi mo ito nawawala, no? Ay talagang wala itong expiration. Unlike the postal ID is after 3 years ay mai-expire, no? The driver's license every 5 years or 10 years mai-expire. Itong SSS ID kasi is lifetime po yung kaniyang validity, no? Kung maiwala mo naman ito, pwede ka namang mag-apply ng replacement, no? Magbabayad ka lang ng 300 pesos, no? At talagang meron ka ng panibagong SSS ID. So, ganun talaga katibay itong SSS ID natin na tinatanggap po sa lahat ng mga transaksyon, whether private or public transactions, no? Lalong-lalo pa sa mga nag-a-apply gustong kumuha nitong ating Philippine passport, no? Kahit one primary ID lang nitong SSS ID ay talagang ina-accept ito sa Department of Foreign Affairs or DFA sa pagkuha ng ating Philippine passport mga ka-vlog. So, ganun na nga lamang no, ang kalungkutan at pagkadismaya ng ating mga SSS members nang magkaroon po ng suspension sa pagkuha nito ating SSS ID simula noong January 2023. Ngayon nga, pinaka-latest, May 2024. Tapos po, ang mahigit isang taon, kumusta na ba? Pwede na ba tayong makakuha ng ating SSS ID mga ka-vlogs? Pwede na ba tayong pumunta sa mga SSS branches para po mag-apply dito? So, minabuti po nating balikan, no? Minabuti kong balikan ang SSS branch, no? Particular dito sa Davao City dahil alam naman natin kahit dito tayo sa Davao nagfa-follow up ay centralized naman ito mga ka-vlogs, no? Kasi ang system ni SSS is centralized. Ibig sabihin ng centralized, kung ano po dito sa Davao, ayun pa rin ang nasa branches nationwide, no? Dahil kung suspended po dito sa Davao, ibig sabihin suspended po sa buong branches ng SSS, no? Sa buong kapuluan ng Pilipinas na may SSS branch ay pareho lang na suspended. So, every month ay nag-a-apply talaga tayo ng
follow-up sa SSS. So, yun po yung ginagawa ko. Every month tayo nagmo-monitor, no, sa SSS para maibigay sa inyo yung status, yung update. Para naman po sa inyo, no, na malayo sa SSS branch, hindi na kayo mamamasahe, hindi na kayo mapapagod sa biyahe, hindi na kayo mag-i-invest ng oras, no, para lang pumunta sa SSS, mag-apply ng SSS ID, tapos magpunta nyo doon, ay wala naman kayong madadatnan kasi nga suspended, hindi kayo pwedeng mag-apply, no, mga ka-vlogs. Kaya ginagawa ko tong update ko every month para po ito sa inyo, mga ka-vlogs. So, minabuti ko pong balikan ang SSS branch Davao to follow up the status of our SSS ID application nationwide. And as per SSS Davao branch, the SSS ID application as of today, no, as of today's to this month, May 2024. Actually, bumalik ako last Friday, no, that is May 10, 2024. As to that date, mga ka-vlogs, the status is suspended, no? Still suspended po ang pagkuha, pag-apply ng SSS ID nationwide. So, ibig sabihin, wala pong pinapa-process, walang tinatanggap na aplikasyon, wala pong ina-allow, no, ina-accept, tinatanggap na application ng SSS ID saan man kayo mag-apply sa lahat ng mga SSS branches nationwide. So, sana'y malinaw tayo dyan. Still suspended. Kaya po, paalala sa mga tumatanggilik, baka inalok kayo sa mga online SSS ID na ino-offer po sa inyo. No? Wala pong ganon, mga ka-vlogs. Nationwide, suspended po. Kaya malabong magkaroon ng ino-offer na SSS ID online. So, for me, no, at malinaw naman, no, na ating intindihin yung mga online, kapag ganun kasi, online offer na gayong suspended itong SSS ID ngayon, no, ay yan po ay peke. That is fake, mga ka-vlog. So, mag-ingat po tayo sa pag-grab ng mga ganong offer. Kasi nga, nalalaman po yan na peke yung ating SSS ID sa mga transaksyon natin, no? Nalalaman yan ng bangko, nadidetect yan na peke ang SSS ID natin. Nalalaman yan ng DFA kung kukuha tayo ng passport. Kasi may ini-scan yan sila, no? Na machine doon sa ating SSS ID para ma-detect kung peke or hindi. So, wag nyo nang tangkilikin, wag nyo nang gawin kasi baka mapahamak pa kayo. Meron po yang penalty, may kaparusahan po yan. Baka pa mabilanggo kayo, mga ka-vlogs, dahil sa pagkakaroon nyo, pagtangkilik nyo ng peking SSS ID online, no? Ulitin ko, still suspended nationwide the application, the processing of the SSS ID, mga ka-vlogs. Yung mga naka-apply na, ito, para to sa mga naka-apply na last 2022 bago pa naka-suspended yung SSS ID application last January 2023, huwag kayong mag-alala, mga ka-vlogs, kasi i-deliver yun sa inyo, no? Mag-antay lamang po kayo ng text message or email ni SSS na pwede nyo nang i-pick up or for delivery na ang inyong SSS ID. Sa mga nag-apply noong 2022, 2021, or 2020, ayan, antayin nyo lamang yung text message na pwede nyo nang i-pick up sa SSS branch or for delivery na po, yun yung SSS ID, mga ka-vlogs. So, ulitin ko, mga ka-vlogs, still suspended the SSS ID application nationwide po. So, wag na kayong pumunta sa mga SSS branches, no, para hindi naman po masayang yung pagod at yung pamasahe nyo. Lalong-lalo pa kung galing kayo sa malayong bayan or probinsya, mga ka-vlogs. Sana'y naging gabay ang video na to kahit pa paano nabigyan tayo ng bagong idea, kaalaman, at napag-uusapan natin ang mga mahahalagang bagay gaya nitong pagguha
no, status nitong ating SSSID dito sa Pilipinas. Kung hindi ka pa nakasubscribe dito sa aking YouTube channel, maaari nyo nang i-click ang ating subscribe button na nasa baba at huwag nyo kaligtaan na ipindutin ang notification bell. Ilagay nyo sa all para updated ka sa lahat ng mga videos na i-upload ko. Maaari mo ding i-like ang video na to at kung meron kang mga katanungan, maaari nyo i-komenta sa comment section na nasa baba. And you can follow me sa aking official Facebook page na andyan sa screen nyo. Muli po, ako si Daniel Timpawa na nagsasabing dito sa aking YouTube channel, Pawang Katotohanan at lahat totoo lamang.